Ganito po kalala ang mga DDS mga kababayan. Ang papanoorin po nating video ay nagpapakita ng pagiging bulag na panatiko ng mga DDS. Ganito po kalala ang kanilang paghanga, pag-idolo, na tipong para sa kanila walang ginawang mali si Duterte kahit ito'y umamin na ng mga ginawa niyang illegal or mali. Para sa kanila, hindi totoo yon kahit mismong si Duterte na ang umaamin. Panoorin po natin ang magandang halimbawa na ito ng pagiging bulag na panatiko ng mga DDS. Ito po. Wala ka naman pala dito. Pinatay ko may pinatay. Naniniwala ka naman pala. Sulatagan mo kami kung sino yung pinatay. Kasi hindi ako naniniwalang may pinatay. Kasi hanggang ngayon wala akong nakita na may pinatay na tao si Tatay Digong at wala akong alam na may kaso si Tatay Digong dito sa Pilipinas na patayan. Na sinampahan po si Tatay Digong ng pamilya ng taong pinatay niya. Yun po ang totoo. So kung naniniwala kayo na may pinatay, hanapin nyo muna para yung sinabi niya, matumpak na totoo yung sinabi niya. Kasi hindi naman talaga binigyan ni Tatay Digong ng pangalan nung sinabi niya na siya ay mayroong pinatay. Oh, malay natin, daga. Ahas, yung pinatay, lamok. Di ba? Wala kasi may specific na pangalan doon eh. Wala nakalagay. So, paano natin mapapatunayan na yung sinabi niya ay totoo o wala man lang tayong nakikita? O wala tayong nalalaman na sinampahan ng kaso si Tatay Digong. Wala nga tayong nalalaman kung sino yung taong pinatay ni Tatay Digong. Oh. Sige nga. Sabi ko nga sa inyo mga tangalista at ikaw yung anong pangalan nito, wala kang sinasabi dito, puro ka akusa, wala kang patunay, kaya nga kanina kay Alfred binaba ni Alfred na lang ako kasi alam ni Alfred na mapapahiya si Alfred dahil kung bakit? Wala rin siyang napapatunayan na taong pinatay ni Tatay Digong. Katulad mo rin yan. Wala ka rin maibigay dito na patunay na taong pinatay ni Tatay Digong kung hindi gawa-gawa lang ng mga puro but-but lamang, akusa ng akusa. Wala naman talaga kayong patunay. So, ibig sabihin, but-but kayo. Yun ang mahirap sa inyo eh. Puro ka akusa. Sanabi mo, may pinatay. Ipilit mong may pinatay, wala nga tayong nakikita. Tinanong kita kung sino, wala ka rin nalalaman. Ano lang, hula-hula mo lang na may pinatay? Wala tayong nakikitang bangkay? Wala tayong nakikitang taong pinatay kung sino yung taong pinatay? Ganun ba? Ito, na malakas na ebidensya yung sinabi mo, na yung pag-amin ay malakas ng ebidensya. Hindi pinapaniwalaan ng korte yan. Kahit pa pumunta ka sa police station at sabihin mo ngayon sa police station na mayroon kang pinatay, hindi ka paniniwalaan ng pulis. Ang unang itanong sa'yo, sino ang taong pinatay mo? Ngayon, kung mabigyan mo ng pangalan yan, si Patunay, pinatay ko. Taga saan yung pinatay mo? Taga Davao City. Saan? Yan pong lugar na yan. Agad-agad pupuntahan ng police station yan, pero hindi ka pa ikukulong yan, ha? Ngayon, kung napatunayan na tama yung sinabi mo at tumpak ang sinabi mo ng pangalan ng taong doong namatay, agad-agad iditin ka. Ano yan? Hindi yung sasabihin mo lang dito na mayroong pinatay. Yun lang yung sinabi sa Quadcom, naniniwala ka na agad. Naniniwala ka, nasako ka agad ni Tatay Digong eh. Kung ikaw may mapapatunayan dito, kung ikaw may mapapatunayan na tama yung sinasabi mo na mayroon mga talagang pinatay si Tatay Digong at totoo yan, at saka sasalutat ko sa'yo, paniniwalaan kita. Hindi, si Las Cañas na yung magsasabi nun, hindi ako. Ha? Si Las Cañas? Naniniwala ka doon na isang kriminal? Oh. Ha? Di ba tauhan ni Digong Naniniwala yun? ka doon? Di ba tauhan ni Digong yun? Oh. Ano sabi ni Digong? Pinaniniwalaan ba siya ng korte dito sa Pilipinas, si Las Cañas? Tauhan ni Digong yun o hindi? Pinaniniwalaan ba si Las Cañas dito? Hindi. Pinaniniwalaan ba si Las Cañas dito sa Pilipinas? Paano siya papaniwalaan dito? Lahat tawag nga ni Digong dito. Wala nga Kaya nga sa naniniwala ICC sa kanya. niya dinala. Doon magiging parehas yung batas. Ayun. Huwag ka nang umabot kay Las Cañas. Sabi mo, maniniwala ka na may pinatay. Oo, si Las Cañas na magsasabi lahat nun. Ang Sa inanap ko lang sa'yo ICC. dito, patunay. So wala kang may bigay na patunay. Wala. Si Las Cañas yung patunay ko. Wala. Hindi pwede yan. Di ba? Matibay na ebidensya si Las Cañas. Wala yan. Hindi pwede yan. Ang akin dito. Si Las Cañas, tanungin kita, korte ba yan? Ha? Korte Sino? ba si Las Cañas? Ha? Korte ba si Las Cañas?
Yung ICC, korte ba yun? Hindi. Korte. Oh, doon sila magkikita ni Las Cañas. Mayatol na ba ang ICC kay Tatay Digong? May napatunayan na ba? Ha? May napatunayan na ba yung ICC? Bakit mo tinatrial pa nga? Hindi nga, may napatunayan na ba? natin, di ba? Kaya nga, may napatunayan na ba? Oo. Mayroon na, wala pa. September 23, manonood tayo. Hindi, mayroon titignan na ba? natin kung ano Mayroon na ba? mangyayari. Mayroon na ba? Wala pa. Tinatrial pa nga. So, ibig sabihin, wala pa. Oh. Wala pa Tinatrial naman pa eh. yan. O, di wala pa naman pala. Sa September 23, manonood tayo ha. So, wala ka rin maibigay dito na patunay na si... Tapos magla-live ka, akitin kita sa September 23 ha. Sige. Duterte may pinatay. Oh. So, palikuda ka lang dyan. So, ibig sabihin, yung sinasabi mo ngayon dito sa akin ay puro but-but lamang. Ibig sabihin si Duterte, baliw. Umamin naman pala siya, wala naman pala siya pinatay. Ay, ayan kayo, naisabo kayo. Umamin, wala naman pinatay. Ano yun? Hindi, kasi kayo yung taong madaling maniniwala. Ibig sabihin, baliw si Duterte, umamin, wala naman siya pinatay. Ganon. Binubut-but lang kayo ni Tatay Digong na mayroon siyang pinatay, naniniwala kaya agad. Siyempre lang sinasabi mo. Oh. Ibig sabihin si Duterte, baliw. Umamin, wala naman pala pinapatay. Sabi ko, di ba, naniniwala ka sa sinasabi ni Tatay Digong. Ha? Patay tayo Naniniwala niya. ka. Sabi mo, naniniwala ka. Ha? Oh, sabi mo, naniniwala ka Ikaw na pumatay. naniniwala ka? Hindi. Oh, hindi. Bakit nag-DDS ka? Di ka pala naniniwala kay Duterte. Ang ayaw ko lang kay Tatay Digong, nagsasabi siya ng sinungaling about na sinabi niya mayroon siyang pinatay, pero ang totoo, wala talaga siyang pinatay. Ba't naniniwala ka nga? Wala Di kayong ka pala nakikita naniniwala, na bakit nag-DDS ka? Na mayroong pinatay. Di ba? Pero yung iba, yung mga bell program, Diba? yung mga batas, pilit ako kay Tatay Digong, pero yung sinabi niya na Naniniwala ka? May pinatay si Duterte. Hindi nga. Oh, di ka naniniwala. Ibig sabihin, di ka naniniwala kay Duterte. Kasi walang nagpapatunay. Wait lang. Ibig sabihin, di ka naniniwala kay Duterte. Hindi ko lang pinaniniwalaan kay Duterte kung ano. Yung sinabi niya. Namimili ka ng paniniwalaan, ha? Namimili ka ng paniniwalaan, ha? Patunay, ha? Huwag ganun. Kasi sa lahat dito sa TikTok, wala pang Pagkamasama, nagpapatunay. Wala pang pagkamasama, hindi mo nagpapatunay papaniwalaan, na si Tatay Digong ganon. ay pinatay. Pero pagka maganda, papaniwalaan mo. Yes! Huwag ganun. Tama. Kasi Yan po ang problema sa mga DDS, mga kababayan. Kapag mali, masama, kahit si Duterte po ang nagsabi o umamin, hindi po nila papaniwalaan. Si Duterte po, umamin po na siya nagnakaw pero naubos na rin daw po. And umamin din po si Duterte na siya gumamit ng Mary Jane or MJ. And umamin po si Duterte sa Quadcom under oath na siya may inunalive or may tinegi. Pero lahat ng yun, hindi po pinapaniwalaan ng mga DDS kahit si Duterte na mismo ang nagsabi dahil hindi po pabor kay Duterte or sa mga Duterte. Pero kapag pabor sa mga Duterte, kahit kasinungalingan yan, kahit fake news, papaniwalaan ng mga yan. Yun yung mga kumalat na mga quote card noon ng mga NBA players, ng mga Hollywood actor and actresses, pinaniwalaan nila kasi doon sa mga quote card na yon, pinupuri si Duterte kahit hindi naman totoong sinabi ng mga kilalang personalidad sa Hollywood at sa NBA. Yung mga papuring yon kay Duterte, pero pinaniwalaan nila. Hangang-hanga sila dahil pabor kay Duterte. Kahit fake news, kahit kalokohan, kahit joke, papaniwalaan nila basta pabor kay Duterte. Pero kapag hindi pabor, kahit si Duterte nagsabi na siya ay nagnakaw, gumamit ng MJ or Mary Jane at nag-unalive or tumegi ng tao, hindi nila papaniwalaan kasi kasiraan ni Duterte or ng mga Duterte. Ganyan po kabulag at ganyan kapanatiko ang mga DDS. Sobrang kahindik-hindik, ang lala at talaga pong nakakaawa na po sila. Sobrang lala, ang saklap mga kababayan. Kalunos-lunos na po yung nangyayari sa kanila. Hindi na po healthy yan, hindi na po maganda yan para sa bansa natin kasi sobrang panatiko na kayo. Sabi nga nila kapag sobrang panatiko ka na sa isang politiko or political dynasty, hindi na bansa ang pinaglalaban mo, hindi na bansa ang minamahal mo, yung politiko na, yung political dynasty na ang minamahal mo. Na kapag meron silang ginawa na hindi pabor sa bansa, ipagtatanggol mo pa sila, dedepensahan mo pa sila, i-justify mo pa yung ginawa nilang mali na hindi pabor sa bansa. Kaya nga yung sinabi ni Duterte na gawin na lang tayong probinsya ng China,
Hindi pabor sa Pilipinas yan, pero pinagtanggol, pinalakpakan at sinuportahan pa ng mga DDS. Ganyan na po sila kalala, ganyan sila kabulag na panatiko, mga kababayan. Yung tipong siguro kahit makita nila na si Duterte ay nagko-commit ng mali or illegal, harap-harapan, kitang-kita ng mata nila, hindi nila ipapaniwalaan yon, i-dismiss nila yon or ipagtatanggol pa nila kasi bulag na panatiko, mga kababayan. Eh yun nga pong video ni Polong na nag-viral, nag-trending, na inuundayan po ng panaksak yung lalaki sa bar. Anong ginawa ng mga DDS? Tama lang yan. May mga nagko-comment na ganyan talaga, nagpapakita ng katapangan. Tapos yung iba dina-justify pa. Tapos yung iba hindi pa pinaniwalaan. Edited daw yung video. Pinagtanggol, ginastify, sinuportahan, hindi pinaniwalaan. Iba't ibang reaksyon ang ginawa ng mga DDS na pabor kay Polong. Paano nila ginawa yun? Kasi panatiko sila ng mga Duterte. Nakitang-kita sa camera na may ginagawang mali or illegal at abuse of power, sinuportahan, ginastify, pinagtanggol. Ganyan po kalala ang mga DDS, mga kababayan. Kaya, from 2016, yung pagtotolerate nila, pagkukonsinti nila, pagtatanggol nila sa mga maling ginagawa ni Duterte, specifically dun sa war on drugs, yon ang nagpahama kay Duterte. Tinolerate nila eh, sinuportahan nila eh, pinagtanggol nila eh. Pero alam naman natin pare-pareho na mali yun. So nasa ngayon si Duterte? Nasa dahig, nakakulong. Dahil sa mga sumuporta sa kanya na mga DDS sa maling ginagawa niya sa war on drugs. Yung mali at magulong polisiya sa war on drugs. So, in short, meaning, mga DDS ang nagpahama kay Duterte. Yung pag-aaway-away na lamang nila doon sa Duterte Street. Dapat nga, hindi nila tinatawag na Duterte Street yun eh. Dapat Duterte Market. Kasi para silang palengke doon. Doon sila nagkakagulo, doon sila nagsisigawan, nagmumurahan, nag-aaway-away. Yung ginagawa nilang yun, hindi nakakatulong yung kay Duterte at sa imahe ni Duterte. Eto pa, mga kababayan, naglabas po ng arrest warrant ang Davao Court laban kay Las Cañas. Ito po hindi nila pinag-isipan. Lalong mapapahamak dito si Duterte. Bakit kanyo? Dahil si Las Cañas ay star witness ng prosecution sa mga kaso ni Duterte sa ICC. Ang arrest warrant nang galing sa Davao. Anong iisipin niya ng ICC judges or ng korte? Ginigipit nyo, hinaharas nyo ang star witness laban kay Duterte. Sa palagay nyo nakatulong yan kay Duterte? Hindi. Lalong mapupurnada ang interim release at lalong mapapabigat ang mga kaso laban kay Duterte dahil yung star witness laban kay Duterte na aminado naman na meron siyang mga ginawang krimen at ang dami pa niyang binulgar na alam ni Duterte, no? Or mga krimen involving Duterte ayon kay Las Cañas. Aminado naman yung tao eh, pero yung ginawang ito ng Davao Court na paglalabas ng arrest warrant, pag nalaman yan, at for sure at this point of time nakarating na yan sa ICC Court or sa ICC judges, hindi yan makakatulong kay Duterte. Iisipin nila, bakit pa natin bibigyan ng interim release si Duterte? Kung nakakulong nga siya dito, ay may mga taong gumagalaw or may korte or may mga tao na nagpapakita ng pangaharas sa star witness laban sa kanya. What more pa kung makalaya siya? Hindi po ba, mga kababayan? So, in my opinion, hindi ito pinag-isipan at ito ay isang bagay na talagang magpapahamak palalo, magpapabigat sa kaso ni Duterte. Kasi yung star witness binabanatan nyo in my opinion, hinaharas, no? Although, naniniwala naman ako na dumaan yan sa legalities or yung pagbusisi at sa tingin ko, kung korte po ang naglabas niyan, maayos yan. Pero ang sa akin lang, wrong timing at ang tingin ko at ang magiging tingin, in my opinion, ang magiging tingin dyan ng ICC Court at ng prosecution at ng mga biktima, pamilya ng mga biktima at ng majority ng publiko, naniniwala po ako, ang tingin dyan ay isang uri ng pananakot or panghaharas. Hindi man ganon ang tingin ng korte na naglabas ng arrest warrant na yan, pero yung POV, yung point of view natin or ako or ng korte, in my opinion, ay maaaring pang-i-intimidate, panghaharas at pananakot. Gusto nyong arestuhin yung taong nag-star witness, numero unong witness laban kay Duterte? Kasi come to think of it, mga kababayan, kapag na-aresto yan, nahuli si Las Cañas, mawawalan ng
isang star witness or mabigat or matinding witness laban kay Duterte. So anong mensahe ang hinahatid nito sa ICC court at sa mga ICC judges at sa prosecution? Kayo na lang po ang humusga. Nakatulong ba yan? Kaya ako po nasasabi ng mga DDS mismo ang nagpapahamak kay Duterte. So yun mga kababayan, ano? Ito po, itong lalaking ito ay wala na. Sabi ko nga, kung kahit pa si Duterte umamin or kahit pa maaktuhan nilang gumagawa ng mali si Duterte, hindi nila papaniwalaan yan. I-dismiss nila yan kasi blind fanatic na eh. Pero kahit fake news at kasinungalingan, basta pabor sa mga Duterte or kay Duterte, ikakalat pa ng mga yan, papaniwalaan ng mga yan, susuportahan ng mga yan, ikakalat pa ng mga yan para marami pang mapaniwala. Danas na po natin yan, na-witness po natin yan. From 2016 up to now, yung mga lumabas na mga AI video na si Duterte ginawa ng rebulto ng reyna at hari ng ganitong bansa, pinanawalaan nila. Pero mga AI video yun. At maraming pang AI na pinanawalaan ng mga yan, yung AI na Gen Z na sumusuporta kay Sara Duterte, shinare pa ni Bato at ni Baste. Hindi po ba mga kababayan? So, ayun. Ganyan po ang sistema nila. So, kayo na po ang humusga mga kababayan. Salamat po sa panonood.